Magandang araw mga ka-Best Buys. Ngayon nga nandito tayo sa Lipa City upang mag-deliver ng Philking 8000i Inverter Silent Generator. At talaga nagpa-ready tayo na magbubuhat dahil napakabigat ang generator na ito at 116 kilos. At syempre, lahat tayo excited sa pag-unbox ng ating generator. Nagugulat nga yung ating mga electrician kasi alam na alam ni Sir Roger yung mga functionalities ng ating generator. Ultimo yung hose ng LPG kung saan ikakabit na hindi mo talaga mahalata. Alam niya. Ikaw ba naman yung nanood buong isang linggo, araw at gabi para lang mapag-aralan kung ito nga ba yung kukunin niyang generator? Yain na. At ngayon nga ay dinidiscuss natin kung paano nag-work yung ATS. Ito nga at ina-assemble na rin ng aking kapatid para ma-simulate. Primarily, diniscuss ko muna kay electrician yung ginawa kong diagram. Yung battery ko yan, dadaan mo na sa ATS. Si ATS so konektado kay generator. Konektado din siya sa transfer switch natin, manual transfer switch. Di ba ho, yung 1, yung paglalagyan natin ng katabi ng ATS. Yung number 2, yung nandina eh. In-inspect na rin namin yung submeter at yung existing na circuit breaker para maibalance sa amperahe ng ating ATS. So diretso na tayo. At ngayon na magsasimulate tayo ng sequence ng automatic transfer switch kung paano siya nabubuhay at paano rin siya namamatay. At talagang willing na willing yung ating mga electrician na matuto dahil ito daw yung unang pagkakataon na makakapag-install sila ng ATS. Tapos sa top of the line model pa ng Philking. Ang lupet! Run out. Dapat buhay mas pinag rin to. Ayun nga at meron na siyang power output. Saksak naman natin ngayon para bumalik yung power supply at mamatay yung generator. May power na utility oh. Tatlo na sila, generator, utility. Hindi mo sa mamatay. Ayun o, sinabi nyo. Namatay. Successful! So ngayon magre-request po ulit si electrician. Nagloko ulit si Battleek. Namatay ulit si Battleek. Okay. Sama. Nag-run out ulit si Battleek. Baka doon. Ito lang na photo. Basta ako na ko. Yun, iyan na ulit. Gamitin naman natin ngayon yung remote control. Pinito ba sir? Ayun oh. Wala nga. Ngayon isubukan naman natin yung push start. Yan din ang patayan. Yan din ang patayan sir. At syempre, doon na rin sa button na yon ang switch off na ating generator. Hihila pa. Sir, hindi pa dyan natapos yan. Baka patay na yung baterya mo. Pwede mo naman hilahin na yan. May hila pala. Hindi ako bihasa. Hindi ako bihasa. Hindi ako bihasa eh. Ayan, di hila dyan oh. Ayun. Ayun pala. Yan, pare ho pinaka-guide yan. So dito mo hilahin yun. Dito yung carburetor niya sir. Pwede pare. Yan. Pare, meron ho rin singalim. Itutulak lang na ganyan. Tapos. Yan, hilahin. Tapos, nakahuhila. Hilahin ko na. Wait ako sir. Yan, game. At syempre kapag tayo naka-manual starting, kailangan din natin i-manual off and on yung ating choke. At ngayon gumamit naman tayo ng LPG bilang panggatong ng ating generator. At ang nabili yung regulator ni Sir is yung may shut-off valve. So hindi siya advisable gamitin dito dahil automatic siyang nagsha-shut off. Ang kailangan kasi ng ating generator is yung dire-diretso lang. At siya yung bahalang mag-control kung kailan papasok yung LPG at kung kailan niya papatayin ito. Dapat yung ordinary pala talaga. Dalawang kontador or dalawang linya sinusupply ng generator natin. Pilipin nyo kung gaano kaganda to. Automatic. Yan. Ang ginamit yan ngayon, yung power ng generator line. Kasi dito tayo nakatap eh. Kahit mawala yung supply doon sa kabila, meron siya naka-steady dahil yun ay galing sa generator line. Test natin. Naku, yan sir. Ayan. So nawala ng kuryente. Dapat matitrigger yung generator na mabuhay. Magiging natin. Ayan, may power nito. Hintayin lang natin ang yun. Diba? And since running na yung generator, ipinakita natin kay Sir kung gaano nakalakas yung konsumo ng kanyang mga loads. 1 bar pa lang. May 7 bar. Ang nagagamit ko 1 bar pa lang.
Nakalangit ko lang out. And everything's doing well hanggang sa nagkaroon na lang ng problema. At ito na nga yun, biglang namatay yung ating generator. At napatanong na lang ako bigla. Bakit yun? Ano nga kaya yung issue sa sudden shutdown ng ating generator? Mga ka-best boys, nag-activate pala yung carbon monoxide sensor. Kaya sa namamatay. Buti na lang at kabisado natin yung mga special features ng ating generator. So ito yung realization na napakaganda talaga na may special features ng ating generator. Since ang carbon monoxide ay odorless and colorless, hindi natin alam, accumulated na pala yun sa kwarto na ito until mag-activate na yung ating carbon monoxide sensor. Yo! Nag-activate pa rin siya. Ayun talaga. Siyempre, trinay uli nating buhayin yung generator, hoping na hindi na mag-activate yung carbon monoxide sensor. Pero same result, nag-activate pa rin siya. Kaya naman ginawa natin na intervention. Itinutok natin yung tambutso ng generator palabas para hindi mag-accumulate yung carbon monoxide sa loob. And here it goes. Dire-diretso na siyang nagpa-function ng walang tigil. Safe na rin ito mga ka-best buys sa user natin para every time na papasok siya sa room na ito, hindi siya masosuffocate. Grabe yung safety features ng Filking 8000i, di ba? Carbon monoxide mga ka-best boys. So dahil nga naka-enclose tayo, nadidetect niya na nag-accumulate yung carbon monoxide dito. So ito namamatay, kaya naman tinutok namin sa labas. Sir, pwede ka na magbukas sa appliances doon. Naka-off na ba yung batilik? Naka-off na ang battery, sir. So ngayon, ang bubuksan doon ni sir, dalawang aircon, 1.5 at saka 2, tama sir? 1.5 and 2 horsepower. Hintayin natin yung magiging response ng generator. At akala ko nasa Filking 8000i lang yung carbon monoxide sensor. May kasama pala ako. Ano sabi mo? Iba. Ano sabi mo? Iba. Kaming mga lalaki ay na-immune na yata sa amoy ng usok sa loob. Isang 2 horsepower, dalawang 1.5. 5 ampere pa lang sir. 5 ampere pa lang. So hindi pa sumisipa yung mga aircon. Sir, nakakonect na din yung ano natin, grahe. Wala pa, hintay tayo. So nagdadagdag tayo ng mga loads para makita natin yung standing power requirement ni sir. After isaksak yung freezer, ayun nga at nadagdagan ng isang bar. 7.5. Lang. Kulang pa, nakikina. Hindi pa din. Yan. Lumikiki na. 11. 11 ampere. Parang wala pa rin. Parang hindi nararamdaman na. Nagdag pa kayo, sir. Wala pa sir, oh. Gusto mo pantalan ko yung trikan? Sir? Yung malaking... Tali, sir? Sir? Masyadong malakas na yan. Kanar na yan. Wala pa eh. 7.5 pa rin. For your information, ang 3-tonner na aircon ay may 12,000 kilowatt na starting current at may running current yan ng mga 5 kilowatt. Pero syempre, man will always be a man. Kaya naman susubukan pa rin natin kahit alam nating hindi kaya. Anong mawawala? Wala namang problema. May overload protection naman yung ating generator. Para sa mga ganyang surges, automatic na magsha-shutdown yung ating generator or mamamatay siya kapag hindi na talaga tolerable. Kinakapos ko siya eh. Sobrang lakas nun. Pinatay ko na kasi... Ano na. At madaling sabi, hindi kinaya. Kaya naman ngayon ibabalik na natin yung power ng battery para mag-automatic shut off yung ating generator. Itaas natin yung breaker para automatic na mamamatay yung ating generator. Yo! Tayo na siya. Kuryente na. Ayan mga ka-best buys, meron na naman tayong deliveran dito sa Lipa. Kay Sir Roger, Bahayang Pilipino, Barangay Sabang, Lipa City, Batangas. Ayan, so ang dineliver natin kay Sir ay yung ating Filking 8000i inverter silent type, fully automatic, remote control, gasoline generator. Sir, ano yung feedback niyo sa ating generator? Parang okay. Gumana yung ating tatlong aircon, isang horsepower na water pump, dalawang rate, parang 2 bar lang ata ang nagamit. Ano naman yung features ng ating generator na ito na gustong gusto mo? Gasolina siya, hindi siya masyadong ano siya, kumpara sa diesel.
masakit sa ilong. Saka pangalawa, wala kang gasolina, pwede mo siyang kabitan ng LPG. Feedback mo sir doon sa tunog niya. Tahimik siya, nakakabalaw sa kapitbahay. Coming from our client yun mga ka-Best Buys ha. Alin yung mas gusto mong tunog? Yung sa gasolina or yung sa LPG? Sa LPG, kasi medyo tahimik siya doon eh. Parang tumatakbong parang 125 na Yamaha. Yung kanyang andar, tahimik ko. How about naman sir yung pag-test natin sa automatic nyo? Ano naging experience niyo sir? Okay naman, successful naman. Hindi namin kinapon yung kanyang manual transfer switch. Kaya pag nag-fail yung ating ATS, meron pa siyang backup na manual transfer switch. So may recommend mo ba, Sir Roger, yung aming generator? Oo naman, 100%. Out sa Shimamura family. Shout out sa team ng Shimamura Japan Surplus. Japan Surplus. Okay? Para sa inyong mga orders, comments, suggestions, maaari kayo mag-text tumawag sa aming cellphone number na magpa-flash sa screen. Bisitahin namin Facebook, YouTube, and dito for more videos. Maraming salamat, Sir Roger. Thank you po. Maraming salamat mga ka-Best Buys. Mag-ingat po tayo palagi.